Balikan po natin si Attorney Mel Santamaria para sa mga kasagutan sa inyong problemang legal. Attorney Mel. Salamat sa iyo, Erwin. Ang uunahin natin dito ang problema ni Ronald. Ronald, tumayo ka. Tinanggal ka sa trabaho sa gasoline station nyo ng pagkaraka-raka, wala man lamang notice. Iyan bang nangyari sa iyo? Yes, sir. Ilan taong ka nang nagtatrabaho dun sa gasoline station na yon? 7 years po. 7 years. Anong status mo ba? Casual pa rin, contractual o regular? Regular po. Regular. So anong gusto mo mangyari ngayon? Bali bayaran po nila ako kasi tinatanggal po nila ako. Gusto ko lang bayaran nila ako. Hindi ka ba binigyan ng kaukulang proseso para mapaliwanag ang iyong sarili? Bali pina-report uli nila ako. Dahil pinano nila ako ng sulat. Tapos pag-report ko yun, tinatanggal na nila ako. Wala raw akong makukuha kahit magkano. Sa tingin mo, mali ang pagtatanggal sa'yo? Mali po eh. Bakit ka ba natanggal? Dahil lang po sa hindi ako nakakapasok dahil nga namamaos ako. Pagbalik ko po, yun, binigyan ako ng suspension tapos tinanggal na ako sa trabaho. Attorney? Sige. Alam mo, malinaw sa ating batas na kung ang regular ay, kung ang tao ay isang regular nang nagtatrabaho, meron siyang karapatan maging panatag sa kanyang pagtatrabaho. Security of tenure. Kaya dapat may kadahilanan na nasa ilalim ng batas para tanggalin ka. Naging pabaya ka ba? Hindi naman, Hindi. sir. Masipag ka. Hindi ka gumawa ng krimen sa iyong mga amo. Hindi naman, sir. O sige. Okay. Rafi? May tatanong ako. Attorney, gusto ko lang sana malaman kung ilang taon na siya sa trabaho. Ilan taon ka na sa trabaho? 7 years po. Seven years. Okay, kasi pagkakalam ko, Attorney, pag ganon, sinibak naman siya, hindi siya nag-resign. So meron siya makukuha mga benepisyo mula sa kanyang kumpanya. Oh, 7 years to. Rafi, 7 years to, regular pa at sinibak ng walang due process. Talagang makakakuha to ng bayad pinsala. Hindi, bukod sa bayad pinsala, Attorney, meron siya makukuha yung separation pay. Oh, mga back pay dito. Back pay, and then... Mga back pay, baka pwede pang i-reinstate ito. Correct. Rafi. And then pagkatapos, Attorney, pwede natin yan dalhin sa NLRC kasi yun ang tamang venue para doon sa mga nasibak na wala na sa connected sa kumpanya. Talagang hindi na ba makakausap to? Ayaw na makipag-usap sa'yo. Ang yung mga nagpapatrabaho sa'yo. Tinatawanan na lang po ako. Tinatawanan na lang. O sige, ang gagawin natin, sasamahan ka namin sa NLRC para makapag-file ng kaukulang kaso laban sa kanila at hihingin natin lahat ng dapat mong makuha sa ilalim ng batas. Ronald? Sige, upo ka na. Alright. Alam mo, Rafi, meron pa tayong mga dalawang humihingi ng tulong dito pero sa huling sandali ay ayaw na nilang magpakita sa TV. Pero ito yung mga pangkaraniwang away ng isang asawa na nagtatangka na nagbabanta sa kanyang mismong asawang babae. Kaya ang gagawin natin dito, pinasama na lang natin siya sa Women's Desk ng Kainta at papatulungan natin siya at magbablatter siya at ang kaukulang kaso para humingi ng protection order para hindi na makalapit sa kanya ang kanyang irresponsabling asawa at hindi siya saktan ay para maganap na yan. Isang tanong na, Attorney. Paano halimbawa, alam mo, si Tolben, medyo umuwi na umaga. Binubugbog na kanya misis. Yung pwede siyang magsampa ng kaso laban sa kanya misis. Ay, di po pwede. Wala tayong 9262 sa mga lalaki, pero pwede niya kasuhang physical injury. Pero ewan ko si Ben, baka naman may kadahilanan para bubugin siya, di ba? Ikaw, binubugbog ka ba? Wala akong kinalaman dyan. Sige. Napahaba yung storya. Meron pa tayong isang kaso dito, Rafi. Tungkol naman sa mga kapitbahay, kaya lang nabigyan na lang natin silang payo na sundin na lang muna ang proseso sa barangay kasi kailangan magkaroon ng failure of mediation bago isampa sa korte. Kaya yan ang ating mga kaso ngayon. Kung meron po kayong mga suliranin at gustong isangguni sa amin, tumawag lang po sa 922-5220, 922-5126 at 922-5218. Rafi at Erwin, Ben, balik sa inyo. Sa ating videolante, pamamasada ng mga tricycle drivers na hindi pumaparehas. Narereklamo sa amin ang dalawang lugar. Huli sa kamera ang paghuli sa mga pasaway sa kalsada. Buhol-buhol na traffic sa Susana Road sa Novaliches, Quezon City. Ang inirereklamo ng mga motoristang madalas dumaan doon. Pati sa email ng T3 ay may ganito ring reklamo. Sa Fairview, Quezon City naman. Una kaming nagmanman sa Susano Road. Huli sa aming surveillance camera. Ang mga tricycle na bukod sa may illegal na terminal na ay mga kolorom pa. Tingnan nyo nga mga plaka, hindi dilaw. Dalawang linya na nga lang ang kalsada, pinasikip pa nila. Sa Tricycle Regulatory Unit ng Quezon City, aming ipinakita ang aming nakunan. Yung mga kolorom, yung walang prangkisa, at ang mga illegal terminals na Novaliches.
agad nagplano kung paano huhulihin ang mga kolorom sa dalawang lugar. Ang mga kolorom sa likod ng Maligaya Street ang unang pinasadahan. Markado pala sa kanila ang Tricycle Regulatory Unit Team kaya nagpulasan ng mga kolorom. Pero meron pa rin mga nadakma. Sa Susano naman, nabitag sila sa sariling patibong. Sa sobrang sikip ng traffic na sila rin ang may gawa. Naipit ang mga nagtangkang tumakas. Mahigit sa 30 driver ang dinala sa opisina ng TRU at na-impound ang mga tricycle na koloro. Pag nadisgrasya ito, wala silang makukuha ang benefit kasi wala namang prangkisa itong mga ito. Yung mga driver siguro, wag na silang magpasada. Totally wala nang kolorong talaga. Saka wag na silang mag-illegal terminal kasi hindi namin sila hintuhan. Siguro naman paparehas na sila sa hanap buhay para sa kapakanan din ng mga pasaherong pinagkakakitaan nila. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema ang mga problema sa lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lamang sa email na videolante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante. Okay, yan po ang 30 minutong balitaan sa Serbisyo Publiko. Salamat po sa mga nagpunta dito sa ating studio at kay Attorney Mel Santa Maria. Ako po si Rafi Tulfo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ako naman si Ben Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid, walang iwanan sa damayan. Ako po si Erwin Tulfo. Susunod na po ang aksyon. Magandang gabi.